Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah patuloy lang natin ang surah Tahrim kung saan ang panimula doon ay si Prophet Muhammad sallam ay pinagbawal talaga siyang magbawal ng mga bagay-bagay na pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala o vice versa. Kasi nga yan isa sa mga, kaya ang sura na ito mga kapatid ipinangalan doon sa tahrim, sa pagbabawal, kasi nga bawal na bawal talaga na ikaw mismo gumagawa ng sarili mong batas. Sa Islam meron na po tayo mga alintunin, meron na tayong dapat sundan. Huwag ka nang lumampas, huwag ka nang gagawa ng mga panibagong hakbang, kasi nga pupunta ka lang sa mga kalapastangan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa patuloy sa pagbabasa mga kapatid sa Islam, ito kay inutusan ng Propeta sallam na magbigay talaga ng pagpupuna sa kanyang mga asawa kasi nga nakagawa ng kasalanan. Ang purpose kasi doon sa pagpupuna, sa pagpapayo, lalo na sa ating pamilya, na isabi ni Allah subhanahu wa ta'ala din sa Quran. Sabi niya sa number 6, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ito palang dahilan mga kapatid. Lagi natin itong marinig sa bawat mga payo o sa bawat mabanggit ang impyerno, o kayong mga sumampalataya na tinatawag lahat ng mga merong iman, merong paniniwala, na iligtas ninyo ang inyong mga sarili, Allahu Akbar, at ang inyong mga pamilya sa apoy na kung saan ang panggatong doon ay tao at mga bato. Kaya ito pala mga kapatid sa Islam, hindi dapat tayo mawalan ng pagpupuna, hindi dapat tayo mawalan ng pagpapayo. Dapat magbigay tayo ng pagpapayo kasi nga ito ang paraan kung saan maligtas ang iyong sarili. Kasi uunahin mo talaga sarili mo sa pagbibigay ng payo. Katulad ginawa ng mahal nating Propeta Muhammad SAW sa kanyang mga asawa. Pinuna talaga niya. Nagbigay siya ng payo. Dito nga, tinakot siya pa nga ang mga asawa niya dito kung hindi sila magbago, hindi sila maging matino, papalitan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang mga manampalataya, mga mapag-ayuno, mapagpatira pa, mapagyuko. Kung ano pa, napakatinding pananalita na ito. Pagbibigay ng babala, pagbibigay ng pangamba. Kasi nga, ito ang kaligtasan natin mga kapatid. Tinatakot talaga natin ang ating mga sarili. Unahin natin sarili kasi unahin mo ligtasin ang sarili mo. Kaya inuuna talaga natin. Alam nyo mga kapatid, kapag tayo nagpupuna, nagpapayo, parang nagsasalita tayo sa ating sarili bilang salamin mga kapatid. Kaya yun ang dahilan, yun ang ating main reason bakit po tayo nagbibigay ng ng pagpupuna. Magbigay ng payo para maligtas natin sarili natin. Tapos ano pa? Para maligtas mo rin ang iyong mahal sa buhay. Allahu Akbar. Kaya sa pagdadawa, isang po sa pagdadawa, di ba, unahin mo muna sarili mo. Dapat iligtas mo muna sa kalituhan. Lalo na kalituhan ng Trinidad na yan. Iligtas mo muna dyan. Lalo na sa mga balik Islam. Iligtas sila sarili nila. Tapos, huwag din kalimutan pati pamilya. Kung hindi naman tayo papasok sa mga balik Islam, papasok tayo sa mga pamilyang Muslim. Ang mga pinagbabawal, iligtas mo sarili mo dyan. Sa mga kamangmangan, iligtas mo sarili mo dyan. Sa mga tinatawag na pamahiin, iligtas mo sarili mo. Pati na rin ang iyong pamilya. Allahu Akbar. Ito ang ating pagmamahal, tunay na pagmamahal sa ating pamilya. Na iligtasin mo talaga sila sa kanilang mga karumal-dumal na mga gawain mga kapatid. Alam natin, example lang sa paggagawa ng pagriba na yan. Ligtas mo sarili mo, alhamdulillah, naligtas mo sarili mo, pati pamilya mo. Turuan mo talaga, huwag kayo magriba, karumal-dumal yan sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi nga, ang apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala napakatindi mga kapatid sa Islam. Ha? Kung saan ang panggatong doon ay mga tao at bato. Alam naman natin, ang impyernong apoy ay lumiliyab yan habang buhay, magpakailanman. Hindi siya namamatay mga kapatid. Kasi nga, mayroong mga panggatong lawak. Para alam naman natin, ang apoy kapag walang panggatong, hindi na yan lilihab. Mamamatay na yan. Ha? Ang paglagay mo ng mga panggatong, doon yan lumalakas ang liyab ng apoy. Doon yan sobrang init. Ang problema, ang panggatong sa impyerno, habang buhay din, magpakailanman din mga kapatid. Ang tao, tingnan nyo, sa ibang talata, kapag nagiging abo na sila, papalitan ulit ng panibagong balat para matikpan nila ang hapdi ng kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun, papalitan doon ang balat. Yun ang susunugin. Kaya maging panggatong ka talaga sa impyerno. At ang source ng apoy yun, ang katawan mo, balat mo, musta ang laman ng iyong katawan. Tapos ano pa, mga bato. Allahu Akbar. Ha? Nakikita natin to sa earth mga kapatid, di ba? May mga molten lava tayo. Yun, nakikita natin sa sarili natin mga mata na ang panggatong doon ay mga bato. E paano na sa impyerno? Tao at bato ang pang ano doon. Sa ibang tafsir, ang bato ay ang mga ribulto. Allahu mustaan. Kasi nga lahat ng mga tao ay magtitipon doon at lalakad ang kanilang mga sinasamba. Kung sinasamba nila krus, susundan nila yan. At ang patutunguhan nila ay impyerno. Doon sila magsisunod sa kanilang mga sinasamba. At ang maiwan na lang ang mga manampalataya kasi hindi nila nakita ang kanilang sinasamba. Ha? At nagtanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa anyo na hindi nila alam. Tingnan nyo si Allah nagpapakita sa anyo na hindi nila alam. Sabi niya, bakit di kayo pumunta? Nagsilakat na ang mga tao, nagsilakaran ng mga tao sa kanilang mga sinasamba. Sabi niya, hindi pa namin nakita ang aming Panginoon. Kaya magpapakita si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano dito mga kapatid, ang panggatong talaga doon, tao at bato, yun na nakaka-alarming talaga. Nakakatakot kasi nga yun ang ano to. Tapos ito pa, merong mga anghel na mararahas, malulupit. Tinanggalan sila ng awa, wala silang habag sa kanilang kapwa. Wala silang habag sa mga tao. Ganun na ganun ang mga anghel doon sa impyerno na ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, yun ang parusa sa mga taga impyernong apoy. Ang bantay doon, 19 lang, 19. At ang 19 na yan, hindi talaga sila susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anong inutos, hindi sila susuway at gagawin nila ang kanilang mga pinag-uutos. Kaya yun mga kapatid, kung ikaw nagbibigay payo, isipin mo talaga kaligtasan sa impyernong apoy. At alam naman natin, yun ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang sagisag ng galit ng Allah. Ang kanyang puot. Kasi nga sa araw ng paghukom, ipapairal niya talaga ang hustisya. Hindi na po habag ang ipinairal niya doon. Dito lang yan sa mundo. Kaya dahil doon, Allah subhanahu wa ta'ala, susundin niya talaga ang kanyang ipinangako. Ang kanyang pangako, itatapon sa impyerno ang mga papagtakwil. Kaya dahil doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo mga tumatakwil, anong ginagawa nilang mga mapagtakwil na ito? Anong gagawin nila? Pinagbawalan sila ng Allah, huwag na kayong magdadahilan sa araw na iyon. Tanging gagantihan kayo sa dati ninyong pinanggagawa. Allah, mustaan. Yun palang gagawin ng mga mapagtakwil. Sa araw ng paghukom, magdadahilan sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba nga, hindi magdadahilan, bagkus magsisinungaling pa.
Magsasalita sila mga kabulaanan, sa mga kasinungalingan para pagtakpan lang kanilang mga sarili. Ang iba nga, gagawin nila, ipagtutubos nilang kanilang mga yaman, kanilang mga pamilya, kanilang anak, ang mga kanilang mga asawa, o ano pa dyan, lahat ng mga tao sa mundo, para maligtas lang sa impyerno. Ganun ang gagawin ng mga sa araw ng paghukom. At isa rito ang magdadahilan. Magdadahilan ng iba, lalo na ang mga papagtakwil. Kaya sinabihan na sila ng Allah, huwag na kayong magdahilan. Kaya napakalungkot mga kapatid. Hindi katulad dito sa mundo, kaya mong bayaran ang judge, kaya mo bayaran ang attorney, maghanap ka lang ng pinakamagaling na attorney magsinungaling, kaya niya ipanalong ang kaso. Sa araw ng paghukom, hindi ganun mangyayari doon. Ang may kapal, siya talaga, ang hawak niya ang kapangyarihan. Siya talaga mayroong authority. Kung sabihan ka, huwag kang magdahilan, subhanallah, hindi mo talaga kaya magdahilan doon. Meron kang isang pangyayari doon na isasara ang iyong bunganga at papasalitain ang iyong mga balat. Ang parte ng iyong ng kamay mo, parte ng iyong mga katawan, lahat yun. Kung papasalitain, magsasalita talaga. Kaya nagsasabi ang taong may-ari ng mga parte ng katawan niya ito. Sabi niya, bakit kayo nagsalita laban sa akin? Sabi nila, tanging pinasalita kami ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, doon, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tanging gagantihan kayo. Ayon sa dati ninyong pinanggagawa. Ayun palang dahilan mga kapatid. Huwag ka na magdahilan doon. Kasi nga, mayroon ng record. Si Allah subhanahu wa ta'ala, nagtala na siya. Inutusan mga anghel, bantayan ang tao na ito. Itala lahat ng kanyang mga ginagawa. Masama man mabuti, itatala yun ng mga anghel. Kasi nga, gagantihan niya. Bibigyan niya po ng pabuya. Kung kalokohan pinanggagawa mo, subhanallah, ang iyong ganti ay impyernong apoy. Kaya, ingat talaga mga kapatid sa ating mga pinanggagawa. Hindi basta-basta. Ang tao pupunta lang sa impyerno kung wala siyang ginawa. Wala, may dahilan talaga kung bakit mapapa-impyernong apoy ka. Kasi nga dahil sa iyong mga pinanggagawa. Kaya ang mga kafaro mga kapatid, huwag talaga nating gayahin. Kahit yapak nila, kaya wag mong gayahin ang yapak ng mga papagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wag mo yan silang gayahin. Kasi mapapa-impyernong apoy talaga yan. Kaya doon tayo sa tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya dito, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga manampalataya, magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong pagbabalik loob. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid, tapat na pagbabalik loob. Kasi nga ang mga kafaro, ang mga nagtakwil, gumagawa ng kasalanan. Tayo, mga manampalataya, gumagawa rin tayo ng kasalanan. Ang kaibahan lang, tayo nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kung yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, yun ang purpose doon. Huwag ibahin mo talagang sarili mo sa kanila. Dapat nakabukod ang pangkat natin na mayroong mga pananampalataya. Kapag nagkakasala po tayo, nagbabalik loob. Huwag mo silang gayin, nagmamalaki sila, nagmamayabang, pa sila, nagpapaligsahan pa sila sa paggawa ng kasamaan, proud pa sila sa kanilang mga pinanggagawa. Auzubillah. Tayo hindi ganun. Basta mayroong kang pananampalataya, ay nagbabalik loob talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapat na pagbabalik loob. Kasi iyon lang ang tatanggapin ng Allah. Hindi pwede na nagbabalik loob tapos sunod na araw gagawin ulit. Hindi ganun. Ang pagbabalik loob dapat tapat talaga, taubatan nasuha, kung tinatawag natin sa Arabic. Kasi nga kapag ginawa mo yan, na mayroon kang tapat na pagbabalik loob, totoong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron ka talagang determinasyon, nanindigan ka talaga na hindi ka nagagawa ng kasalanan. Allahu Akbar. Yun ang mga taubatan nasuha. Hindi sunod na araw baliktad na siya. Hindi ganun. Tapat talaga na pagbabalik loob. Kasi nga ang kadugtong dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbukum ay yukaffira ankum
sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabi walladina amanu. Sinabi ng Allah, kadugtong doon sa sinabi niya, sabi niya, marahil na tatanggalin ng iyong Panginoon ang inyong mga kasalanan na mula sa inyo. Ito pala isa sa mga dahilan bakit po tayo nagbabalik loob, para marahil, kasi nga hindi pa natin sure yan basta tayo, inutusan tayo magbalik loob. Yun ang ano doon hindi, yung iba kasi kumpiyansa masyado, nagbalik loob, akala niya tanggap ka. Hindi ganun ang tunay na mga manampalataya. Tayo ang inutusan tayo magbalik loob at umaasa tayo kay Allah na sana tanggapin nawa niya. Allahu Akbar. May mga mga matutuwid na mga Muslim, grabe talaga kanilang pagdudua, pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana tanggapin mo nawa aming mga pinanggagawa, sana tanggapin mo aming mga ubuting gawa, sana tanggapin mo aming pagbabalik loob. Ayun ang tunay na manampalataya, mga kapatid. Ganon ang pagkasabi dito, asa, marahil. Umaasa tayo kay Allah na sana tanggapin ng Allah ang ating mga pagbabalik loob para tatanggalin ng Allah ang ating mga kasalanan. Nagpapakita dito na dapat talaga magpapakumbaba tayo. Kapag ikaw nagbabalik loob kay Allah, magpapakumbaba ka. Ang iba kasi feeling heaven na feeling anghel, feeling perfecto, subhanallah. Magkabali ka talaga sa iyong sa iyong direksyon ng iyong buhay. Tayo, magkumbaba ka kay Allah. Sana ya Allah, tanggapin mo ang aming mga pagbabalik loob. Ganon na ganon ang tunay na manampalataya. Kaya sana tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagbabalik loob at tatanggalin niya ang iyong mga kasalanan. Kaya yun ang isa sa mga dahilan. Kasi nga tao nakagawa lagi ng kasalanan, pero dapat huwag mong kalimutan mag-astaghfirullah. Magsabi ka rin ng atubu ilay, atubullahu ilay. Tapos ano pa? Kung matanggal ang iyong kasalanan, papasukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa halaman ng merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim. Allahu Akbar. May mga ilog doon na umaagos sa ilalim. Halamanan. Napakaganda talaga ang description ng Quran sa paraiso. May mga halamanan ka doon, jannat, halamanan na mayroong umaagos sa mga ilalim ng mga ilog. Mga ilog, at alam naman natin mga kapatid, ang ilog sa paraiso ay mayroong 4. Mayroong puyutan, may tubig, may alak, may gatas. Kaya ganun ang pagkasabi dito, plural. Hindi lang ilog. Sa mundo, syempre nakikita natin tubig lang na ilog. Meron sa paraiso, iba. Kaya magkaiba talaga ang dunya at ang akhirah. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadugtong doon sa sinabi niya, sabi niya, yawma la yukhzillahu an-nabi walladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, araw kung saan ay hindi pahiyain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta at mga yaong sumampalataya kasama niya. Allahu Akbar. Kaya sa araw ng paghuhukom, hindi talaga pahiyain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga manampalataya, lalo na nanampalataya sa propeta. Kaya napaka-importante pala ng paniniwala sa propeta. Kasi nga, kung ang sino man tagasunod ng propeta, mga tunay na propeta, hindi yun sila pahihiyain. Tingnan nyo ngayon, Kibuloy, subhanallah, nakapatong sa ulo niya 10 million. Kahiya-hiya yun. At kaya ang mga sino sumusunod sa kanya, papahiya dito pa lang sa mundo, pinahiya na siya. Ano na sa kabilang buhay? Ang propeta Muhammad SAW, hindi ganun, mga kapatid. Wala siyang ginawa dito sa mundo na kahiya-hiya. Walang kahiyan. Hindi siya masisisi. Wala. Kasi lahat ng ginawa niya ay ayon sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya dahil doon mga kapatid, hindi siya pahihiyain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Lalo na ang kanyang mga tagasunod, ang naging kasama niya. Tapos sabi dito, ang kanilang liwanag ay gumagalaw sa kanilang pagitan ng kanilang harapan at sa kanilang kanan, at kanilang sasabihin, O Panginoon, gawin mo po ganap para sa amin ang aming liwanag at patawarin mo po kami sa katunayan ikaw ay sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Allahu Akbar. Kaya dyan sa sinabi ng mga manampalataya mga kapatid, tingnan nyo, ganun na ganun talaga, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag. Tapos sinabi pa, kahit alam na nila yan, humingi pa rin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng dua na gawing ganap ang kanilang liwanag. Kasi nga nakita nila sa mga mapagkunwari. Ang mga mapagkunwari, ang kanilang liwanag, meron silang liwanag. Pagdating sa isang lugar, sa kabilang banda, nawalan kanilang liwanag. Subhanallah. At nagiging talaga sila, naging bulag. Mananawagan sila sa mga manampalataya, halik kayo para makisama kami sa inyong liwanag. Hindi sila papansinin ng mga manampalataya. Kaya ganun na mga kapatid, ang mga tunay na mga manampalataya, mga kapatid, magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana gawing ganap ang aming mga liwanag para lalakad kami na mayroon kaming liwanag. Allahu Akbar. Kaya binigyan din ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pakinabang mga mapagkunwari. Pero hindi siya permanent mga kapatid. Hindi siya permanent. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis, alis ko muna, sis.